So mga kaming, and welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon, yan, magbibuild po tayo ng mid-range gaming PC mga kaming. Ano? So ito yung ating mga peripheral sa mga parts na nabili mga kaming. So yan yung ating mga gagamitin. So samahan nyo ako sa pag-build ng PC na to. No? So kung maganda ba or pasado na ba. So ang bibuild natin ngayon mga kaming, Ryzen 7 5700G. Na merong specs na 256 M.2 or NVMe na meron siyang 16GB RAM na 3200 MHz. Meron din siyang monitor na 180Hz curved monitor mga kaming na Envision, 27 inches and gaming monitor. So yan yung ating mga gagamitin na mga parts po. So, samahan nyo sa ating pag-build mga kaming ng PC desktop na ito mga kaming. So, kung bago ka sa channel ko, ako po si Jiming Tech. Yan. Nag-upload po ako ng mga ganitong video na pwede nyo makakapulutan ng idea sa pag-build. So, ayan. Simulan na po natin mga kaming. So yung mga kamay, ito yung ating motherboard na Asus Prime A520M touchkey. So ito yung design niya. So ang design nito, meron siyang display port na HDMI and VGA port. So yung supported niya yung Ryzen 5000 series. Yan. Windows 11 ready na siya. So 3 years warranty sa Asus. So, sa store na binilang ko, 1 year warranty siya mga kamay. Yan, HDMI. Ating motherboard. Ay, mga kamay, ito yung ating board, no? So, tingnan muna natin yung mga kasama niya dito sa ating box. So, ito yung kasama niya ay SATA cable, dalawa na SATA cable. Yan. Tapos ilalim. Yan, kasama din dito yung mga manual. Yan, may sticker ng serial number. So, kanyang backplate, IO shield. Yung user, then may disk, may disk pa rin. Ayan. May disk. So, di naman na yung nagamit. So, ito mga kaming yung ating Asus motherboard na 8520M HK, no? So, supported dito yung ating Ryzen 7 5700G. Ayan. So, ito yung kanyang output, VGA at HDMI output. Then, meron siyang dalawang 3.0 sa taas. Bale, total niya ay 6 ports USB. Apat yung 3.0, dalawa yung 2.0 USB. Then, may Ethernet port, mic, audio, and yun yung kanyang tsura. So ito naman yung ating processor mga kaming na Ryzen 7 5700G. So itong nakuha natin ay tray type mga kaming. So wala siyang box. Pag tray type ganito lang. Yan. Tapos meron siyang cooling fan na isa. Okay. So ito yung ating 5700G. Yeah. Tapos yung kasama niyang CPU cooler. Yan. Ito naman lagi yung ipad na siya. Okay.
So, may lalagay natin yan. So, ito yung ating team group M.2 NVMe 256 na SSD, no, mga kami. Okay. Then, meron din tayo RAM na Fury. Yan. Dalawang 8 gig. Okay. Ito yung ating hard disk. Yan. Na 500 GB. Okay. Diyan natin ilalagay yung games. Ating power supply na in place 650 watts na 80 plus bronze RGB. Yan. Ultra series ng GS 650. In play brand mga may. So ayan yung kanyang specs. Ayan. So meron siyang 24 pin, dalawang 6 pin, plus 2 pin and 8 pin. Meron siyang 4 na SATA, dalawang Molex, and meron siyang motherboard pin, 12 volts, 4x4, 4+4. Ay maming. Ayan yung specs niya. So ito yung ating gaming monitor maming ES2527G1. So ito yung ating mga monitor maming. Ito po yung ating monitor na ES27G1 Pro gaming monitor na naka 180Hz na po siya and fast game, and mas bagay na bagay ito dun sa ating Ryzen 7, no? So curve na din siya mga kaming. Yan, FPS and RTS. Yan, nakalagay sa kanya 27 inches. Yan, na curve 180Hz RGB 116%, yung 82% niya, and NTSC gaming FX Lite. Yan, ganda yung kanyang monitor. So mga kaming, simulan na natin siyang i-build mga kaming, no? So unahin na natin yung ating processor, no, na Ryzen 7. So ilagay na natin siya dito. Yan yung Ryzen. So iangat nyo lang tong clip dito. Yan. Tapos tandaan nyo lang yung guhit nito, yung arrow. Then itatapat nyo lang din sa arrow na narito. Mga kaming, nilagay natin. Bababa lang natin to. Yan, that maayos yung pagkakalagay. So yung arrow niya nandito banda. Tapat. So doon yung siya tatapat. Okay. So ilalagay na natin yung kanyang SSD. So walang screw, hanapin ko lang doon sa box. So ay mga kaming, ito pala yung kanyang screw. Yan. Ito sa maliit na plastic. Hindi nyo makikita. Ingatan nyo lang kasi sobrang liit nito. Ito yung screw ng M.2. Ay, nakita nyo liit. Unahin natin itong parang extender.
Yan mga kami, nakakabit na yung ating NVMe. Okay, sunod naman natin itong RAM. So, alisin pala muna natin tong dalawa na to. Tanggalin muna natin. So, yung mga kami, naalisin natin yung dalawa. Okay, so ilalagay na natin to. So, sa paglagay nito, yan. Itong AMD natin to. Okay, tapos na siya mga kaming. Lagay na natin sa ating computer case. So, ito yung ating case mga kaming yan. WJ Coleman. Yung ating case, no? Word body ATX chassis. So, white version siya mga kaming. Yan, yung ating gagamitin na case. So, ilalagay na natin yung ating board dito sa ating case. So, yan natin. Yung ating case, no? Ayan yung itsura niya. Ayan. So, dito sa harap, glass panel. Then, sa right side, sa side ay glass panel. Then, yung kanyang power button. Ayan. Yung mic and audio. Let's start and LED. Meron siyang 3 USB port. Dalawang 2.0, isang 3.0.
So, yun mga kaming, ito yung ating power supply. So, hindi under yung unit natin, hindi mo walang power supply. Okay, so, buksan natin siya. So, ito yung power cord.